ba sa iba nagchi-cheat ka na? Hi! In today's episode, pag-uusapan natin kung paano mo ba masasabi na nagchi-cheat ka na sa relasyon nyo. Ay nako, masarap na usapin to. Do you confront or do you accept the fact and go? Kung ako tatanungin mo, doon ako sa confront. Kasi ako, lalo nung mga dati, mga tanga-tanga moments. Kailan yan? Mga 1971. 1971. Sinter ng yun na naisip, oh my God, martial law. Yun ba? Akala ko pagbuo ng Coca-Cola. Pre. Ano ba? Di ko alam. Absent ako, nagdilig ako ng snake plant, di ba? Hindi. Ako kasi kuya, hindi ko ugaling hiyain yung tao. Okay. Yun, bawa kung darating ako sa era na nahuli ko na siya, ipopost ko, kuya, believe me. God knows, mas malala pa ang mga nahuhuli ko. Pero lagi ako nagpupunta doon sa point na magagalit ka, totoo yun. Pero natatakot kasi ako makonsensya sa dulo na ba't ko ginawa ba't ko pinahiya. Pero lagi akong makonfront. Pero ito di ko alam kung downside ang tawag dito. Mas pipiliin kong aminin mo at humingi ka ng tawad sa akin. Kesa tangahin mo ko na alam kong totoo yung ginawa mo. Doon ako mas natitrigger. Pero hindi ko kaya yung magpo-post, hihiya. Siguro kung meron akong worst na pwedeng gawin, nakikwento ko sa kaibigan, pero isang kaibigan, dalawang kaibigan, o sa'yo, dahil tayo lang kaibigan, full details. Walang labis, walang kulang. For me nga, worse na yun Kasi parang sa akin, syempre pag dilatag ko yung kwento nung nangyari, may bad side talaga. Alam mo naman yan. Kasi kung perfect, hindi ko ikikwento. Pero magigilty na ako nun after. Pero hindi ko kaya yung sa galit ko ipopost o guluhin, whatever. Doon ako saan ba? Ikaw, partner kita, tatanungin kita. Ginawa mo ganito, ganyan. Pag sampo, ano ka ba? Minsan sila pa yung galit. Sila pa yung galit, di ba? Ano ka ba? Tamang hinala ka, ganyan, ganyan. Tapos pag ako yung term ko, pag tinatanga ako, doon ako nagagalit. Pero pag nakagawa ka ng kasalanan sa akin, humingi ka ng tawad, aminin mo, baka mag-level 2 tayo ng negotiation. Pero pag hindi mo pa lalong inamin, tapos alam ko yung totoo, Ako naman, weird ako, actually. Weird ako in a sense na, okay, hinarapan na, nagpresenta na yung katotohanan sa akin. Mukhang sapat na siya as ebidensya para makonfront ko yung person. Hindi. Maghuhukay pa ako. Maghuhukay pa ako ng hukay pa ako ng katotohanan sa kanang bibingan ko. Kasi habang hinuhukay ko yung katotohanan, masoklista. Sinasaktan ko rin sarili ko kasi mas marami pa ako na-uncover. Ganyan. So, pagdating sa confrontation, ang hirap ng pigilang maging emotional. So, normally, rational ako mag-confront. Tatanungin, may mga booby traps ako sa conversation Parang, saan ka galing? So nakita mo yon. Tapos, nakita kayo ni ano. So, nagpaplanta ako ng mga booby traps para umamin sa akin nang hindi ko pinapaamin. Ganun ako makipag-usap. Pero pag nakapaghukay na ako ng malalim, sobrang lalim na, ala na. Mukhang all hell is loose na. Sometimes, hindi ko masabing all hell is loose na nagwawala ako. Parang, medyo, hindi na ako nagpaplanta ng mga booby traps. Ano na ako? Atake na ako. Ikaw, susubok-subok ka pa. Tutuga. Sige nga, tingnan ko Oo. Pero pagka hindi ako naghukay, pero pag nahukay ko na enough, tas emotional na ako, wala na. Usap na. Parang, diretso na. Anong lagay natin? Bakit mo nagawa yun? Bakit? Parang ikaw nag-iipon ka. Alam mo, feeling ko, dyan naman ako mahina. Ako kasi, ang lakas ng gut feel ko sa ganyan. Pag may mali. Naalala ko, merong one time, meron yung, nasabi nung kaibigan mo, yung super close friend mo. Sabi niya dun sa ex-partner niya, walang ginagawa Pero may mga signs na, like, pag umuwi, 3:00 na madaling araw. Naku! Kesyo daw may meeting na kayo, mas late pa kayo sa kulto, 3:00 yung meeting, ganyan. Sabi ng super friend mo dun sa ex niya, may mali ka bang ginagawa? Kasi ang bigat-bigat ng nararamdaman ko Ganun agad, confront agad. Ang mali pa nung super friend mo, hindi siya katulad mo na mag-iipon pa Mayroon siyang kaibigan na ang payo sa kanya, kalmahan mo, may tamang timing. Yung super friend mo, hindi. Ako ang gagawa ng timing ko. Eto na yon, ba't pa natin papatagalin? Then sasabihin ng kaibigan niya, ang hina mo kasi, di may lusot pa. Kung inipon mo pa, alam mo yung, pag tumatanda ka pala, kuya, iba-iba pala yung pag-handle mo ng pag naluloko ka. Meron yung stage na
magwawala ka. May iyak with Bakit friends. mo ito ginawa? Ganyan. Oo. Nung bata tayo, bakit mo ito nagawa sa akin pero kaharap mo friends mo? Oo nga. Hindi ko na siya babalikan na gaya. Pangilan na to, gaya. Next day. Ben, ano daw, tropa niya daw yun. Later. Hindi na uulit ganon. Tapos, alam mo, darating ka, ewan ko kung napagdaanan mo to, pero mahirap kasi wala kang friends Pero, darating ka rin pala, kuya, sa point na sasarilinin mo. Kasi, two things For me, sasarilinin mo, pag nagdaanan mo yun dun sa partner mo, una kasi, umaasa ka pa na baka magkaayos kayo. Tapos makikwento mo yung mga hindi magaganda tungkol sa kanya. So, pinoprotektahan mo siya sa loob ng bakod mo. Pero, alam mo yung kahit gusto mo nang maghanap ng mahihingahan, hindi na lang Baka kasi magkaayos, paano mo na naman siya isusuyo sa mga kaibigan mo, mahuhusgahan siya ng pamilya mo, lalo yung mga legal. Yan naman ang mahirap pag legal. Doon yung mga downside, di ba? Na pag kilala ng pamilya, syempre pag iyak ka, hindi ka makaiyak sa nanay mo, sa tatay mo, kasi baka may nasa ng tubo? Mga galon, di ba? Pangalawa, kuya, hindi mo na siya masabi kasi feeling mo, nakakahiya na sa mga kaibigan mo dahil lagi kang mess up. Lahat ng love life mo, parang feeling mo, ano ba to? Ba't lagi akong napupunta sa ganito, niloloko, ganyan. Nahihiya ka for you. Pero minsan, sa mga nakakapakinig nito, minsan hindi naman siya tungkol sa'yo Talagang minsan hindi ka palang nadadala sa tama, sa deserve mo. Kaya parang hindi rin nakakabuti pagka yung sisi ibabalik mo lagi sa'yo. Sure, it takes two to tango, sabi nga nila, di ba? Pero ang endpoint lang kasi niyan, kung may nakita kang hindi maganda sa partner mo, ba't mo lulukuhin? Di iwan mo. Mag-usap kayo, din, di ba? Ako naman, siguro another point of saying na parang medyo lucky ako. Kasi in circle of friends ko, hindi siya katulad ng iba mga friends na invested din sa story mo. Sila, you do you. Sabi mo lang sa amin story mo, papainggan namin yung pain mo, pero it doesn't matter to us kung paano mo siya i-handle. Maganda rin yan. I-acknowledge namin yung pain mo as a friend. Sasamahan ka namin, ganyan-ganyan. Pero, hindi namin sasabihin sa'yo paano may i-handle yan. Kasi at the end of the day, decision mo yan. Pwede kasi ang mindset ng mga kaibigan ko is, pwede kong sabihin sa'yo na gawin mo si letter A. At alam namin tama sa letter A. Pero pag talikod natin, pagkatapos natin maghiwa-hiwalay, maka letter B gawin mo. Wala, labas na kami doon. So, anong point ng pagsabi na tama si letter A? So, hindi na namin sasabihin anyway. Ilalatag namin sa'yo yung facts. You decide. Ganun naman siya. Pero, for me, tama ka doon sa idea na siguro parang it's a matter of circumstance na parang people hurting you kasi parang that's the universe essentially saying na hindi pa siya yung tama para sa'yo. Pero I've always had this belief, parang very unpopular to na belief na parang na I think early in the relationship, you've already established that you can be together. Pero nagbabago. Hindi nagbabago yung tao, nagbabago ang paligid. And that influences the person. So, you end up not being together anymore kasi nga, binago siya ng panahon at pagkakataon. The reason I'm saying that is because may mga relationships na ends up in the middle kasi nag-cheat, kailangan maghiwalay kasi because of distance or whatever, pero sa dulo sila pa rin naman. So sinasabi mo na it's just a pace? Parang may mga relationships na we're going through phases, pero it doesn't necessarily mean the end may ganon. Of you together. Alam mo yung cliche na kung kayo, may mga ganon, di ba? Pero I think doon ako nanggagaling Kasi I don't want to speak in absolutes na pag naghiwalay kayo because of cheating, therefore, tapos na kayo. Parang, for example, sa case nung, sino ba yan? Anthony Jennings ba yun? Saka Jam Villanueva. I won't be surprised if one day mag-usap-usap sila down the line. May anak na sila pareho, naghiwalay sila ng kanya-kanya ng asawa, nagbalikan sila sa dulo. Uy, maraming ganun. Maraming ganun, di ba? So, kaya I don't want to speak in absolute and say na kapag ka natapos ang relationship nyo, that's the end. I think it's also the universe telling you na be prepared for the next phase. Sabi ng kanta ng, at kung hindi ngayon. Noong 1984, yan ba yan? Ang panahon. Di ba? Ikaw na. Upang ikaw ay mahalin. Bukas. Diba? Hindi. Martin Rivera, di ba? Martin Rivera, di ba? Ewan ko na. Ariel. Oo. I don't know. Oo nga.
Kasi nasa panahon na ako ni ni SB19. Naging Stel? Hindi. Kasi, alam mo na-realize ko tama kayo. Lalo siguro, pag masyado kayong batang nagsimula, tas ang haba nung... Ang pusok nyo pa Oo. Pero ako kasi depende pa rin talaga yan sa tao. Kasi pwede namang pagdaanan ng isang relasyon ng on the rocks na hindi cheating ang involved. Hindi cheating ang involved dun sa pwede pagdaanan. Correct. Naman. Kasi ako, regardless, kung solid talaga ang pagmamahal mo sa isang tao, ni tumingin sa iba, di mo magagawa. May ako dyan ewan ko kung medyo toxic yung paniniwala ko dito. Tama ka Kung mahal mo yung tao talaga, ni kibot ng peripherals ng pagtingin, hindi mo magagawa. Hindi ka mababali. May ewan ko kung school of thought to, conventional thinking. Parang yung mga lalaki, for example, naglalakad kayo, kasama ang partner mo. Tapos may dumaan na 10. May dumaan na 10. Siyempre, lalaki lilingon. Ibig sabihin ba na nag-cheat siya? Ang sagot ng mga karamihan ng mga kalalakihan ay, siguro instinct lang ng lalaki na ma-physically attract. But it doesn't necessarily mean na nag-cheat siya. Ako, pag nilalagay sa sitwasyon na yon, consciously pinipigilan ko. Like, for example, may nakakatawang story na kapag, for example, maglalakad kami, sabihin ni Jeline, laki naman ng no? Sabi ko, ha? Ganun ako. Tingnan mo, ang laki ng Sabi ko, hindi ako titigin. Bipigilan ko. Ganun. Pero babalapin mo sa Instagram. Tatype mo yung sa search Ayala, Fairview Ayala Terraces Mall. Ganun. Tapos hanapin mga CCTV. Kung sino nag-locate. Kasi feeling ko parang ako as a person, hindi ako malinis. Pero I'm trying to avoid situations where I would probably do something bad. Ayun. So, pagka may mga ganong sitwasyon, consciously, pinipigilan ko yung sarili ko. Kasi, parang I don't want to give, for example, during the inkling na I'm still attracted to other women. I probably am. And siguro sa conversations with the boys, diba? Conversations with the boys. Siyempre, ang gwapo mo naman, siguro ka ng hair mo. Diba? Hindi, for example, conversation with the boys, with the friends, pagka may gathering, mag-inuman, ganyan. Siyempre, meron kami masaspatan na, uy, okay yun, pre, Pero di na single yan, Parang gano'n. Pero alam mo, kung obserbahan mo, pwede rin namang mali ako. Pero pag yung lalaki at babae, ang lalaki yung mas maganyan. Kasi ang babae, di naman ugali na sisang pogi, yung may boyfriend. Kasi parang, hindi ko alam kung sabi nila nature ng mga lalaki, pag titingin, yung ganda. Pero for me, hindi ko siya nakikita. Dahil dyan sa example mo na yan, paano mo kaya masasabi na nag-cheat ka na nga? For example yan, nung tumingin ka ba ng maganda, cheating na ba yun? Siguro may level. Tumingin ka ng maganda, hiningi mo yung number. Yun. Ako, I wouldn't go pa that far. Hindi ikaw. Siyempre, ibang example. Ibang mga lalaki, siyempre. Let's say, for example, in that same situation, may nakita ka magandang babae. May name tag. Kunyari, pagpalagay natin parang flight steward. Pagpalagay natin gano'n tapos may nameplate. Kapag na-attract sa kanya physically, visually, sabihin natin, maganda siya, ganyan. Okay lang yon. Pero pag kinuha mo yung cellphone, sinearch mo sa Facebook, yun na yun. Nag-start ka na. Siguro hindi lang siya lalawig kapag hindi ka nag-create ng contact. For example, hindi mo minessage, mga ganyan. Pero if you made the move, the first move to get closer to the person, despite your existing relationship, that starts everything. Like for example, in the case of probably Anthony Jennings and Marisa Cal, magkatrabaho sila. Walang personalan. Part ng trabaho nila, maglaplapan sila, magyapan sila, whatever the case may be. Pero pag inaya mo lumabas yan, outside work, labas ng camera, what are we talking about here? As friends. Baguio as friends. That's 1980s excuse of cheating Friends lang kayo 80s, 70s. Parang alam mo na, alala ko dahil isa doon sa mga nabasa ko, isa doon sa mga collage na pagkaliit-liit. Parang ang sabi ni Guy, kailangan niyang gawin yun kasi part of parang practice nila sa acting, which is hindi natin alam dahil hindi tayo mga aktor. Tamang mga newbie lang tayo na podcaster. So parang
hindi mo alam kung acceptable pa ba yung reason na yun pag pinasok. Halimbawa, what if ganito, kuya? May jowa ka, may girlfriend ka. Tapos, gusto niya kunwari, gusto niya kasi gumanda yung posisyon niya sa work. Ganon. Yung may-ari ng kumpanya, siya yung gusto. Niyaya siyang lumabas, samahan mo ako mag-shopping. Ang at stake doon yung posisyon niya. Maika-categorize mo ba siya as cheating pagka umuo lang siya ng umuo? Ano ba, niyaya siya, dinner naman tayo. Labas na yun ng work. Gusto ko lang ng kasama, gano'n. Halimbawa, walang asawa, wag nating kasi ibang layer pa yun. Yung may asawa, wag gagawin kang other woman, other man. Doon lang tayo sa general practice of cheating, kunwari. Si babae, may... Ikaw, kunwari nga, girlfriend mo nga siya. Girlfriend ko siya. Tapos nagsasabi naman siya sa'yo na, bebe, sasama ako kay Mr. Manalo Chan. Alam mo naman, di ako makatanggi, lalo ngayon, open yung position ng ganito. Pero ikaw as a guy, pwede rin kahit hindi pa ganun, maiisip ka na, labas sa office, niyaya kang pumunta sa Boracay, sasama ka. There are two ways to approach that. Una is, kung ako, yung lalaki, tiwala ako, I won't mind. Pero dapat wala sa akin yung burden of trying to stabilize yung trust. Remember, yung position ng babae in that situation is parang yung position ng babae doon makes her vulnerable to actually cheating. 'Di ba? So kung ako lang, kung ang premise is sasama lang naman ako and this creates an opportunity for me to grow doon sa trabaho ko, unang-una, yun lang ba talaga yung kaya mong gawin para mag-grow ka? Pangalawa, kung yun lang talaga, how do you assure me na boundaries are set without me looking at you? Kasi you do not expect me or the other person, which is yung boss mo, you do not, parang there's implicit expectation na parang the girl's time is with him. So dapat, siguro naka-offline mode yung cellphone, walang chat, kung tatawag ako, naka-silent, walang istorbo. Pangalawa, ano yung setting nung engagement nyo with that boss? For example, shopping lang ba? Ano yung extent ng shopping? Siya ba'y mamimili o bibilang ka? Pag binilang ka, tatanggapin mo ba? Diba? Pangatlo, dinner or yung setting? Gaano ka-intimate yung setting? In the case of, for example, dinner, mamahalin ba yung place? Nag-exert ba ng effort yung boss para kumain kayo para sa something posh, di ba? Doon pa lang doon pa lang delix na, di ba? So kung ako, hindi ko questionin yung motive ng babae to grow. That's out of the question. My problem in the situation is, why do you even need that to begin with? Why do you need to put yourself in a vulnerable situation where you don't have a choice but to be in the behest of your boss? Including, sama kayo sa dates, sama kayo sa shopping, maging intimate kayo potentially, without me looking, without everybody else looking. What's my assurance? If the girl cannot assure me na walang mangyayari, then what are we talking about? Diba? Converse burden. Pwedeng lalaki yung in that same situation. Mas masakit para sa babae kasi mas maraming binibigay yung babae sa lalaki. 'Di ba? In a relationship. Pag ganun yung lalaki, tapos wala ding assurance yung lalaki sa babae, nasan tayo in the relationship? So, kung ako tatanungin mo, don't. Grow your career conventionally. Don't fast track it. Ang dami mo ang layers eh. Ano mo, iba ka talaga hinihimay-himay. Ako auto no. Whoop. No. Nada, no. Kasi nakakaparaning. Alam mo yung, pero again, iba-iba, no? Pero, sure ako na may tao, depende rin sa dami ng pinagdaanan nila sa buhay, which is kailangan mong irespeto yung kwento ng buhay nila nung wala ka pa. The idea pa lang na opposite gender kayo, there's something wrong. For example, yung idea ng boss at ganyan. Power dynamics. Sabi niya, syempre, wala kang magagawa. Wala akong nagawa eh. Tapos may mga lalaki ako, alam ko yan. Alam mo yung ganon. Tapos yung idea na baka mamaya malagay ka sa posisyon na yung jowa mo malagay sa alanganin na syempre hindi ka makano, ganyan. Ako, auto no.
Walang himay-himay. Assure mo ko, ay hindi, pag sinabi sa akin, kaso career ko nakasalalay dito. Brilliant yung point na sinabi mo about the boss, therefore hindi ka makakano. That's exactly my point about vulnerability. May power dynamics May power dynamics in play. Pinapasahuran ka niya, nakasalalay sa kanya yung promotion mo as the case may be, potentially hindi ka pwedeng humindi. Diba? Pero hindi naman hindi sa tinatanggihan mo yung, halimbawa, pag nalagay ka sa sitwasyon, no, marami kasing pwede kang gawin Correct. Sa totoo lang kung ako lang naman. Lagi mong piliin kung ano yung magbibigay ng kapayapaan dun sa partner mo. Kung halimbawa career mo yan, pero yun yung way, baka may ibang paraan naman na hindi ka dadaan dun. 'Di ba? Ngayon, kung hindi yung tatanggapin ng boss mo, gusto mo ba na magustuhan ka lang niya at i-promote ka niya sa posisyong gusto mo just because nagkaroon kayo ng magandang relationship, romantic man o hindi? O mas gusto mo ba na maangat ka dun sa posisyon na gusto mo because of your skills, because of your discipline, ganun? Kasi mas maganda yon dahil pag lumabas ka ng banibagong kumpanya, at least hindi mo na kailangan makipag-date ulit ng boss para ma-promote ka. Kasi yun yung Diba? kakasanayan mo. And even if it's okay to do that, pagpalagay natin, okay, ito na talaga yung way. I need to be in this vulnerable position. Kahit masaktan yung partner ko. Ako, for me, cut the relationship. Yes. Kasi, hindi kayo magkakaunawaan Pwede sabihin ng babae, bakit mo ba ako pinipigilan sa gusto kong mangyari sa buhay ko? Boyfriend lang naman kita. 'Di ba? Di pa kita asawa. Di pa kita asawa. So, gusto ko kumita na mas malaki, gusto kong maging successful, pinipigilan mo ako. Sabi ko, hindi, ako for me, hindi kita pipigilan. Sige, if that's your way, if that's the path that you want to pave towards success, and if that means putting yourself in dangerous positions, okay, go ahead, decision mo yan, I'm out. Kasi I'm trying to protect you. And I'm trying to protect us. But you're not allowing me to do that. Might as well cut the relationship. Kasi pag umabot sa point na nagkaroon ng problema, nandun pa tayo sa relationship na yon, what else is to protect? Correct? Oh well, na-side ko lang naman yung example na yun. Tapos habang nagsasalita kami, kasi napakadaming layers ng cheating. Ang dami na nga nating napasok na topic, di ba? Eto kuya, what if yung jowa mo, marami rin makaka-relate dito, close pa rin sila ng ex niya. Okay. Doon siya nagko-confide. Ano pa ba? May mga pagkakataon na pag di kayo okay, doon siya tumatakbo. Is it still cheating? Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Because of yung alam mo yung minsan maisip mo, syempre may pinagsamahan kayo niyan. Alam mo yung ganon? Ako, yes and no. Ako, unahin ko yung no. Kasi, may certain level of maturity that you have to be able to reach to understand na wala na sila and you're okay with that. And even if your partner goes to that person, that's fine. Wala na sila May mga ganong situation. Like, for example, may mga within the same circle of friends na si person A nagkaroon ng relationship kay person B, naghiwalay sila, si person B napunta kay person C. Within the same group of friends. Pero friends pa rin sila. So, naturally, magko-confide si B kay A or whoever else. Kasi magkakaibigan kayo in the end It so happen na nagkaroon kayo ng intimate relationship.